Nagbabalik ang Express Balita. Tiniyak ni DILG Secretary Ronaldo Puno na hindi kasama ang bihag na ICRC worker na si Eugenio Vani sa grupo na tinitira ngayon ng militar sa Patikul, Sulu. Ang detalye sa Live Express Balita ni Julia Lipala. Julie. Maraming kumakalat na balita na nakalaya na si Eugenio Vagni sa Mayumbong, Sulu kaninang umaga, ngunit walang ni isa sa mga national at local authorities ang makapagbigay ng konfirmasyon. Paliwanag ni Interior and Local Government Secretary Ronaldo Puno na tutungo siya ng Sulu kasama si PNP Chief Director General Jesus Bersosa upang magsagawa ng assessment sa nagaganap na pursuit operation sa bayan ng Talipao, Patikul at Parang. Kinonfirma kanina umaga ni Puno ang nasabing police action na nagsimula pa Miyerkules ng umaga nang sinubukan ng isa sa 4 na grupong kidnappers tumawid sa cordon at napabakbak sa mga pulis at civilian volunteers sa Patikul. Tiniyak naman ni Puno na hindi cited si Vagni sa nasabing enkwentro kahapon, kaya't naniniwala ito na posibleng nasa kabilang grupo ang bihag at ligtas. Pagtatag ng blockade ang militar at pulis sa coast area ng Talipao hanggang Parang at masusing sinusubaybayan ng mga otoridad ang mga kilos ng bandido upang ma-pressure at tuluyang palayain ng Abu Sayyaf ang kanilang bihag na Italiano. Tiniyak ni Puno na maingat nilang isinasagawa ang pursuit action upang tiyakin ang kaligtasan ng bihag. Umaapela din si Puno sa ilang sektor na tigilan na ang pagpapakalat ng usaping ransom payment dahil wala naman daw silang binibigay na ransom sa mga Abu Sayyaf. Anya ang maling balita ukol sa ransom ang siyang dahilan kung bakit nahihirapan ng local government officials at ang mga tropa na kumbinsihin ng mga kidnapper na palayain na si Vagni. Ako si Julia Aripala, Nagbabalita Express. Nakabalik na si International Red Cross worker Andreas Notter sa kanyang hometown sa Geneva, Switzerland. Pero hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ito hinggil sa kung paano talaga siya nakalaya mula sa kamay ng mga Abu Sayyaf sa Sulu. Ani Notter, basta na lamang niya napansin na nag-iisa na lamang siya at sa kanya pinilit tuntunin ang palabas ng kagubatan. Saka umano siya nakita ng isang residente ng lugar. Sa harap nito, muli siyang nanawagan para sa agarang paglaya ng kapwa niya Red Cross volunteer na si Eugenio Vani. Kailangan na niya kasi nitong magpagamot dahil sa karamdaman nitong hernia o luslos. Sinabi naman ng National Bureau of Investigation na si broadcaster Ted Filon umano mismo ang tumangging ipa-autopsiya sa kanila sa ikatlong pagkakataon ang asawang si Trinidad Etong. Ayon kay NBI Director Nestor Mantaring, sinabi ni Filon na isusumite na lamang niya ang resulta ng pangalawang autopsiyang ginawa ni Dr. Raquel Fortun, ang forensics expert mula sa University of the Philippines na pinakiusapan ng pamilya na magsagawa ng hiwalay na pagsusuri sa katawan ni Ginang Etong. Layunin umano sana ng pangatlong otopsiya na matulungan ng NBI sa isinasagawa nilang investigasyon hinggil sa pagkamatay ng may bahay ni Filon. Isang 10-wheeler truck na may kargang molasses ang sumadstad sa isang bahagi ng Roas Boulevard. Ang detalye sa Express Balita ni Jake Morales. Pagputok ng gulong sa kaliwang bahagi ng kanyang minamanehong 10-wheeler tanker ang tinuturong dahilan ng driver na si Pancracio Serrado, kung kaya na aksidente ito pasado alas 12 kagabi. Mula Batangas, i-deliver sana ni Serrado ang dalang 19 na tonelada ng molasses sa Bulacan. Sumabog po ang unang gulong kong kaliwa. Pagsabog po niya, hindi ko na po siya nakakontrol. Umakyat po siya sa island. Pag-akyat niyo po ng island, bumaligtad na po siya. Ang molasses na gawa sa tubo ay karaniwan ng inihahalo sa mga pagkain ng mga alagang hayop tulad ng baboy. Malapot ito at madikit kaya lumikha ng abala ang pagkakatapon nito para sa mga motorista sa naturang kalye. Mapapayo ko, talagang pagdating sa gabi ay mag-iingat tayo. Sikin din natin lahat ng mga tires natin bago tayo bumiyahe. Lalong-lalo na kung ang mga karga natin, kamukha nga nito, may kargang molasses na 19 tons. Mabigat yan para makontrol niya kung halimbawang mapaflat siya. Ito'y medyo hazard sa mga drivers natin na gumagamit ng kakarsadahan. Unang-una dahil sa madulas ito. So itatawag natin ito siguro ng bumbero para medyo madilyut na itong molasses na medyo matigas na para maalis yung dulas.
Isang puting van naman ang nadamay sa naganap na aksidente nang tamaan ng windshield nito ng bato mula sa naararong Center Island. Sa tulong ng MMDA Rescue Team at mga bombero, agad na ginawa ng paraan para malinis ang kalye. Jake Morales, Nagbabalita Express. Samantala, magpapadala ng isang vacuum truck ang Metro Manila Development Authority sa Roas Boulevard para linisin ang 18 tonelada ng molasses na kumalat mula sa isang 10-wheeler truck na naaksidente rito kaninang umaga. Ayon kay MMDA Road Emergency Group Head Edward Gonzales, ito'y para maiwasan na madagdagan pa ang mga motorista at sasakyang na aksidente o madudulas ng dahil dito. Napaulat na sanhi ito ng pagsalpok ng nasabing truck sa Central Island ng northbound lane sa Rojas Boulevard kanina. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng aksidenteng kinasadlakan ng naturang truck. 2 tao ang nasawi sa isang aksidente kagabi sa Mandaluyong. Ang detalye sa Express Balita ni Jake Morales. Patay ang mga biktimang si Carla May Matagawa at isang kinilala lamang sa pangalang Ralph matapos bumangga sa isang poste ng ilaw ang kanilang sinasakyang pulang Honda Civic kagabi. Malubhang nasugatan ang kanilang mga kasamahang sina Michael Andrew Viray at Ali Navarro, samantalang 3rd-degree burns ang tinamo ng kanilang driver na si Rafael Miranda. May mga sunog sa katawan. Yung driver nandun sa Medical City, yung dalawa, yung isang babae at yung isa pang lalaki nasa Cardinal Santos. Yung lalaki sir, di ba makapagsalita? Hindi sila dahil ang inaano nila, inintindi nila yung dalawa na nandito, nakasama pa nila na hindi nila alam na nandito na. Ayon sa ilang saksi, magkakaibigan ng 5 biktima. Pasado alas 8 kagabi, mabilis na binabagtas ng mga ito ang kahabaan ng Ortigas Avenue patungong San Juan nang tila nawalan ito ng kontrol at sumalpok sa poste. Hindi pa natin ma-determine kung saan. Sa lakas nitong impact natin, biro mo, nabunot hindi natin alam Dahil sa tindi ng pagkakabangga, dumagan sa kotse ang poste ng ilaw na siyang naging sanhi ng pagliyab nito. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Jake Morales, Nagbabalita Express. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalala.